Ano kayang itsura ng bagong prinsesa? Siguradong maganda. Mana sa ina. Dumating na ang takdang oras ng pagpapakilala sa bagong silang na sanggol ni Prinsesa Saraya! Ipagbunyi natin ang pagdating ni Prinsesa Darina! Mabuhay ang bagong prinsesa! Oh! Saan ka pupunta? Oh, kanina ko pa kayo hinihintay. Saan ba kayo nagpupunta, ha? Prinsipe Almiro, bakit iba na naman ang kasama mo? Di ba dapat magkikita tayo? Hinihintay kita sa tagpuan natin. Ayaw na sa'yo ni Prinsipe Almiro. Sana'y lumaki siyang mabait at maganda at karapat-dapat sa kaharian! Prinsipe Almiro! Sandali! Anexio, hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag mo akong aabalahin? Ipagpatawad niyo po, kamahalan. Pero sinabi niyo rin sa akin na ipaalala ko sa inyo ang pagtitipon ngayong araw na ito. Pagtitipon? Anong pagtitipon? Ang paghahandog ng bagong prinsesa sa madla. Anexi, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Kayo naman, mahal na prinsipe. Sinabi ko sa inyo noong isang araw. Ang sabi niyo sa akin, ngayon ko ipaalala sa inyo. Kahapon, pinaalala ko rin sa inyo. Ang sabi niyo, ngayon ko paalala. Kanina, pinaalala ko ulit sa inyo. Ang sabi niyo, ngayon ko paalala. Kaya ngayon, pinapaalala ko na sa inyo. Ha? Takbo na naman! Sandali! At ngayon, narito upang magbigay ng handog para sa bagong silang na prinsesa, si Prinsipe Almiro! Nasaan si Prinsipe Almiro? Nasaan ang alaga mo, Rosata? Narito ang mahal na Reyna Lamara
upang magbigay ng handog sa bagong prinsesa. Inaalay ko sa iyo si Dama Kalina. Siya ang iyong magiging pangalawang ina. Siya ang mag-aalaga sa iyo hanggang sa iyong paglaki. Narito ang mahal na Haring Adorno upang magbigay ng handog sa bagong prinsesa. Prinsipe Almiro! Inaalay ko sa aking apo, kay Prinsesa Darina, at ang kanyang sariling dawani na magbibigay ng lahat ng kanyang naisip. Padaan ako. Makikiram. Uy, paraanin niyo yung prinsipe. Padaan ako. Paraanin niyo yung prinsipe. Patawad, Ama. Ina, meron lang po akong inasikaso. Ano naman ang iyong inasikasa? Bahay po. Kamahalan, bago po kayo magalit sa akin, hayaan niyo muna ako mag-alay ng musika sa bagong prinsesa. Hanggang ngayon, napaka-irresponsable mo. Hindi mo sinasa puso ang mga ritual na kailangan mong daluhan. Pero Ama, nakarating naman ako, hindi ba? Pero nahuli ka. Sinasabi natin sa ating mga nasasakupan na darating sila sa tamang oras. Pero anong ginagawa mo? Lagi ka nagpapahuli. Paano natin sila mapapasunod? Masyadong mainit ang ulo niyo, Amang Hari. Hayaan niyo akong tumugtog nang mawala ang galit ninyo. Kung iniisip mo na mauutom mo ko dahil sa yung plauta nagkakamali ka, napakalayo mo sa kapatid mo si Prinsipe Habino! Sana! Sana ay! Bakit hindi niyo tuloy? Sige, sabihin niyo na sana ako na lang namatay at hindi ang pinakamamahal niyong panganay. Adorno, hindi mo dapat sinabi yun sa iyong ama. Bakit hindi? Totoo naman na mas mahal niya si Avino. Almiro! Hindi ko maintindihan kung bakit hindi magkasundo ang iyong ama at iyong kapatid. Dahil iisang kanilang ugali, parehong mataas at hindi marunong yumuko. Prinsipe Almiro, bakit hindi ka na nakikipagtagpo sa akin? Dahil ayoko na sa'yo.
Mahal na Prinsipe Almiro, gusto ko lang sabihin sa'yo, napakaganda ng pagtugtog mo kanina. Bakit nasira yung plauta mo? Gusto mo ayusin ko Huwag na. para... Ako na. Hindi! Akin na kaya ko... Sinabi nang wag na eh! Teka, may gusto ka ba sa akin? Kung ano mang nararamdaman mo para sa akin, itigil mo na. Dahil hindi ako magkakagusto sa'yo. Mahal na Prinsipe, nasaan ang inyong plauta? Galit. Sinabi sa'yo ni Prinsipe Almiro? Opo, Ina. Sinabi din niya na pangit ako. Hindi ka pangit. Maganda ka. Ano ginagawa mo? Hayaan mong malaman nila kung sinong pinakamakapangyarihang diwani! Tama na! Makamasak ko si Prinsipe Almiro! Ipinagtatanggol mo ang nangutya sa'yo? Tsaka po baka po malaman nila na buhay ka. Asaan ka kanina, Nexie? Kamuntik ng tamaan ng kidlat si Prinsipe Almiro. Napaka-irresponsable mo talaga. Irresponsable rin naman si Prinsipe Almiro eh. Oh, yun ang sabi ng Haring Adorno. Paumanhin po, Diwani Rizzayo. Sino nagpakawala ng kulog at kidlat? Isang diwani lamang ang malakas ang loob na tumawag ng kulog at kidlat. Si Alwana. Hindi po ba't galit sa inyo si Haring Adorno? Kapag nalaman po niyang buhay ka, baka ikulong na naman kayo sa bote. Imposible. Dahil si Alwana ay nakulong na sa bote at naitapon na sa ibang daigdig. Paano kung may nakakuha sa bote at naibigay niya ang 3 kahilingan nito? Ibig sabihin ay malaya na si Alwana. Malayang makababalik at maghasik ulit ng lagim. Tulad ng ginawa niya noon, na ang kapalit ay kamatayan ni Prinsipe Javino. Sige, tatahimik ako. Pero hindi habang buhay. Dahil ako, tayong may tunay na kapangyarihan. Ang maghahari sa Paladino, hindi ang Adornong yan na wala namang kapangyarihan at umaasa lamang sa mga diwaning uto-uto! Kung ganon, kailangan natin malaman kung asan si Alwana upang maikulong ulit siya sa bote.
Prinsipe Elmiro, tingnan mo, malapit ka na matapos. Mainit ang ulo ko. Sinabi ng mainit ang ulo ko eh! Huwag mong ibunto ng galit mo sa mga alitaptap. Gusto ka lamang nila maging masaya. Lahat ng mga nilalang dito, nabubuhay sila upang tayo paglingkuran at pagsilbihan. Ang mga hayop, halaman, mga insekto, lahat sila. Kaligayahan nilang makita tayong masaya. Huwag mo silang biguin. Paumanhin, ina. Galit ka pa rin ba sa iyong amang hari? Lagi naman siyang galit sa akin eh. Gusto lamang niya maging isa kang mabuting hari pagdating ng panahon. Nakita niyo ba si Alwana? Hindi kamahalan. Wala siya rito. Sa tingin ko, andun pa rin siya sa kanyang kulungan sa bote. Kung ganon, sino nagpakawala ng kulog at kidlat? Inaalam pa ng mga diwani, kamahalan. May sasabihin ka pa ba, Rizayo? May naisip na akong paraan para tumino si Prinsipe Almiro, kamahalan. Paano? Nagsawa na ako sa pagpapatino sa batang yan. Hindi niya ako mahal. Isa akong malaking kabiguan para sa kanya. Anak, hindi totoo yan. Kung hindi lang sana namatay si Avino, hindi ko kinakailangan magpakatino. Dahil hindi ako magiging hari balang araw. Wala na si Havino. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang magiging hari balang araw. Kaya dapat, matutunan mo ang tamang pamumuno. Ba't hindi niyo siya pakasal, kamahalan? Kapag nagkaroon na siya ng asawa at anak, ay matututo na siya magkaroon ng responsibilidad. Tanggap ko naman yung Inang Reyna. Pero sana, matanggap din ni Amang Hari na hindi ako si Avino. Sana rin, hindi niya hanapin sa akin ang kapatid ko. Tama ka, Rizayo. Yan ang sagot sa matagal ko ng problema sa anak kong si Almiro, na wala nang inisip kung hindi maglaro. Ipatatawag ko lahat ng kababaihan sa kaharian upang makapamili siya ng pakakasalan. Nag-away na naman pala kayo ng mahal na hari. Almiro, hindi mo dapat sinasagot ng ganun ang iyong ama. At hindi niyo ako dapat pinagsasabihan ng ganyan, Dama Rosata. Paumanhin, mahal na prinsipe. Naalala niyo na naman si Prinsipe Havino. Siya lang ang nagtatanggol sa akin kay Ama nung nabubuhay pa siya. At lagi kanyang inililigtas sa kapahamakan dahil sa kapilyuhan mo. Avino! Tulungan mo ako, Avino! Almiro! Salamat, Avino! At tinulungan mo ako!
talagang mahal na mahal ka ng iyong kapatid. Pero mas mahal niya ang babaeng tagalupa. Kanina ka pa hinintay ni Elena, Prinsipe Avino. Kasalanan ni Diwani Alwana ang lahat. Pinabayaan niyang umibig si Prinsipe Javino sa isang babaeng galing sa ibang daigdig kahit na alam niyang bawal at ikagagalit ng hari. Ikaw ang susunod na mamumuno sa kahariang ito. Hindi ka dapat umibig sa tigaibang daigdig, Javino. Pero Ama, iniibig ko si Elena. Inuutos ko sa iyo, Avino. Layuan mo ang babaeng yan. Susundin niyo ho ba ang ama niyo? Siya ang hari. Ang utos niyang masusunod. Ipaglaban niyo ang pag-ibig niyo. Huwag kayong mag-alala. Maiintindihan kayo ng amang hari kasi mahal na mahal ka niya. Total, nandiyan naman si Prinsipe Almiro para humalili sa inyo. Humayo ka, Prinsipe Javino. Sige na. Javino! Javino, wag! Ipaglaban mo ang pag-ibig. Dali! Javino! Ibalik ninyo ang anak ko! Bakit ginawa ni Alwana yun? Dahil nabulag siya sa kanyang kapangyarihan. Gusto niya, siya ang mamuno sa Paladino at hindi ang iyong ama. Naisip niya na pag napaalis niya si Javino, isusunod ka niya. Hanggang sa wala nang hahalili sa inyong ama kundi siya. Patay na. Pinatay ng mga duwani mo. Parusahan ninyo ang babaeng yan. Yung ibang diwani, bakit hindi tulad niyang masama? Ang ibang diwani, tanggap nila kung ano ang katayuan nila sa buhay. Na narito sila para pagsilbihan ang mga dugong bughaw. Ngunit iba si Alwana. Dahil siya ang pinakamakapangyarihang diwani. Ibig niya, siya ang mamuno. Napakasama niya. Pinatay niya ang aking kapatid. Prinsipe Almiro! Prinsipe Almiro! Nuro, hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang basta-basta pumasok dito sa silid ng mahal na prinsipe? Paumanin, Lola Rosata.
Hayaan niyo na, Dama Rosata. Alam niyo namang kasundo ko tong apo niyo sa mga kapilyuhan. Ano? Ano naman bang gagawin natin? Mamimili na tayong mga binibini. Ha? Oo, dumating na yung mga babaeng pinatawag ng mahal na hari para papiliin ang pakakasalan mo. Nagdatingan na po yung mga babaeng pagpipilian ni Prinsipe Almiro. Hayaan mo sila. Dahil ikaw ang pipiliin ng prinsipeng minamahal mo. Pero paano po? Tignan naman yung itsura ko. Ang pangit-pangit ko. Napakaganda ng mga babaeng dumating. Ano yan? Inumin mo. Ayaw mong ibigin ka ni Prinsipe Almiro? Di wag. Prinsesa Saraya, nasaan ang mga hari? Bakit? Alam mo ba kung anong ginawa niya? Nagpatawag siya ng mga kababayang pagpipilian ko upang pakasalan ko. Almiro, tama ang ama. Baka panahon na upang lumagay ka na sa tahimik. Ang ganda-ganda ka na. Siguradong iniibig na sa akin si Prinsipe Almiro. At kapag reyna ka na, tayo na ang maghahari sa buong Paladino. Ayoko na pinangungunahan ako. Kung magpapakasal ako, ako ang magsasabi kung kailan at kung kanino. Sino siya? Si Navea, nakatira sa kabilang ulap. Galit ka pa ba kay Ama? Pero paano po pag may nakilala siyang mas maganda sa akin? Bawana, may pang-akit ang iyong anyo. Kapag nakita ka ng lahat, lalo na ni Almiro, kahit maraming babaeng magaganda sa paligid mo, Sabi ko sa inyo si Navea ang pipiliin yan. Maganda. Tama. siya'y mabubulagan, maaakit. Ikaw at ikaw lang ang kanyang pipiliin. Ikaw ang pakakasalan ko. Malapit nang maging reyna ang anak ko. Malapit na namin pamunuan ang kaharian.
Ito ang regalo ko kay Prinsipe Almiro. Ang kapalit ng plautang naputol ko. Ibig kong basbasan mo ng hiwaga ang plautang ito, Rizayo. Ibig kong sa tuwing tutugtugin niya ang plautang ito, lalabas ang katotohanan, sino man ang nakaririnig. Alam mo ba, sa lahat ng ikakasal, ikaw lang yung parang tulala. Hoy, ikaw bata ka. Eh bakit naman siya magsasalta? Eh wala naman siyang kausap. Mahal na prinsipe, tingnan niyo, oh. Ang gaganda ng mga regalo mo, oh. Ano kaya to? Kaya to. Ito maganda. Oh. Di ba? Ayan. Uy, tignan niyo. Pinalitan ng mahal na hari yung plauta na nabali. Ang ganda. Prinsipe Almiro, naghihintay na sila sa inyo. Mahal na prinsipe. Adano, huwag mong pabayaang gumawa ng kalokohan yung anak mo, ha? Oo, ina. Ayaw niyo? Akin na lang? Sige ah. Anak. Pumalig siya, tay. Akin na to. Kanto. Kanta. Bakit parang wala sa sariling anak mo? Ito ang regalo ko kay Prinsipe Almiro. Ibig kong basbasan mo ng hiwaga ang plautang ito, Rizayo. Ibig kong sa tuwing tutugtugin niya ang plautang ito, lalabas ang katotohanan, sino man ang nakaririnig. Ikaw ang pakakasalan ko.
Hindi! Hindi ikaw babaeng pakakasalan ko! Napakapangit mo! Paano nakapasok sa kaharian si Alwana? Siya ang pinakamakapangyarihan diwani, kamahalan. Ano gagawin natin? Kailangan natin siya maibalik sa bote. Kanino galing ang plautang ito? Regalo sa'yo yan ng mahal na hari. Kapalit na nasira mong plauta. Hindi lang maipakita ng mahal na hari, Almiro, pero mahal na mahal ka niya. Nasaan si Ama? Hihingi ako ng tawad sa kanya. Lamara, Saraya, tumakas na kayo. Adorno! Sinabi na hindi ninyo ako matatakasan! Lalo na ikaw, paalam prinsipeng pangit. Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa.